kapatid sa pananampalataya, ang topiko na gusto kong pakipag-usapan sa inyo sa araw na ito, loving God and neighbor. What does it mean? Ang pagmamahal sa kapwa at ang pagmamahal sa Diyos, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Let us pray. Tunay, Panginoon, na wala kaming kakayanang unawain at intindihin ang iyong mga banal na salita. Wala kaming karunungan, wala kaming katalinuhan. Ngunit, Panginoon, sa iyong paggabay, sa pagkilos ng iyong Espiritu Santo, nawa ang bawat salita na magmumutawi sa iyong anak na magbabahagi ng mga ito ay magkaroon ng buhay upang maging kapaki-pakinabang sa lahat ng makikinig nito. Handa mo rin, Panginoong Diyos, ang puso ng bawat isang naririto upang sa ganon maunawaan nila ang lahat ng gusto mong ipabatid sa kanila. Pakabanalin mo kami upang maging karapat-dapat kami sa pagsambang ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nawing Panginoon. Amen. Kakabsat yan Kristo dalawang iti duwa nga banag nga kayat ko nga pakipagsaritaan kada kayo. Una, loving God and loving our neighbor is inseparable. Ibagayo man takadwayo, loving God and loving our neighbor is inseparable. Oh. Hindi maaaring maghiwalay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. We cannot love God without extending this love to our neighbor. And vice versa, we cannot love our neighbor without loving God first. Loving God, ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa, these two are intertwined with each other. Konektado ang bawat isang kautusan nito. Sa teksto, mga kapatid, na ibinasa kanina sa banal na kasulatan, this was happened Tuesday, Martes Santo na noon, nung nangyari ang pagtatanong na ito. This was the end of arguments of Jesus Christ with the religious leaders. Kung matatandaan natin, dagiti na ibasa, kan dagiti lesson, iti naglablabas nga Domingo, dagitoy nga religious leaders, the Pharisees, the scribes, the Sadducees, the lawyers, the elders of the church, naghahanap lagi sila ng rason upang masilo si Kristo. Kanayon da nga birbirok iti rason, tapnon magbirok da iti pangpabasulan da ken Hesus Kristo. Umuna, kunana, dayjay kasapulan kami, nga bayad tayo iti tax. Gaputa, dagitoy nga leaders, religious leaders, kaya da nga mapalabugan ni Kristo, gaputa adun iti sumusurot ken ni Kristo Jesus. Isod ka po na nga from time to time, naghahanap sila ng paraan at dahilan upang sa ganun masilo siya. Kasi hondang magkakampi-kampihan silang mga magkakaaway. Do you imagine? Ang mga Saduceo at mga Fariseo nag-aaway tungkol sa doktrina. Ang mga Fariseo naman at mga Herodiano nag-aaway tungkol sa tinitindigang paniniwala. Whether it be magbabayad pa ako ng tax sa gobyerno o hindi. Ang mga Fariseo naman at ang mga Saduceo naman at mga Herodiano nag-aaway-away din. So, there is chaos in between these leaders of religion. There is chaos in between the same Jew. Iisang lahi pero division ang naandun. Pero dahil meron silang common na enemy,
nagkakampi-kampi sila. Upang sa ganon, masilo yaong kaaway nila, iisang kaaway nila. Kasi mo tititao, no daduma at dati kalaban tayo, at kakampi-kampi tayo, tapnon itikas ta may palabog, deji kaapa tayo, ure kaapa tayo, tupay ka, at magbati muna tayo. Siya muna nga awayin natin. Pero what happened? Hindi inapan naging Sadduceo ni Kristo, and they asked Jesus Christ kung ano ang kalalagyan ng isang tao pagkatapos ng mamatay. These Sadduceos, nagitoy nga Sadducees, nagitoy nga Sadduceo, saan da nga mamati, itibiyang kalpasan, iti pamatay. And definitely, ang mga Fariseo ito, naniniwala sila sa buhay pagkatapos ng kamatayan. That is why when it comes to doctrinal issues, merong hindi pagkakaunawaan ang mga Fariseo at mga Sadduceo. Pero tignan ninyo, the imaging text before this text, Matthew chapter 22, verses 34 to 46, makita tayo nga dagiti Sadduceo na pagtalnamot laon ni Jesucristo. Dahil kita magda, noon yan itong itibiyag dagiti kalpasanan nga natay, nasumbatan na. O di sana yung mga Fariseo nagsasaya na, no? Yes, sabi ng mga Fariseo. Talagang tama yung pinaniniwalaan namin, tama yung tinitindigan namin. Kasi napatahimik ni Jesucristo ang mga Sadduceo. But having the pride that they have, having the pride of the Pharisee, dahil mas mataas yung pride nila kaysa sa kanilang natutunan at narinig kay Kristo, mas inunan nilang maghanap pang muli ng mga bagay upang masilo nila ang Kristong ito. That is why one of the leader of the Pharisees stood up and asked Jesus Christ, Rabbi, Guro, Teacher, ano ba para sa iyo ang pinakamahalagang utos? That is the context of the text today. Anya kadi apo kunana, iti kang runahan nga biling. Kunana ni Kristo Jesus, He answered with cleverness. He answered with humility. He answered with wisdom. Love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind. And secondly, kunana, and love your neighbor as you love yourself. Mas gusto ko yung translation sa Lucas. Kuna ni Lucas, love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. My end. My end. Loving God is the central idea of love. This is the foundation of love. Being God is love. Kunana nga ron, 1 John chapter 4 verse 8, ang hindi marunong umibig, ang hindi umiibig, ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo ay makasalanan pa, sa pamamagitan ng pagkakaloob niya kay Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo upang matubos tayo sa pagkakasala. John chapter 3 verse 16 says, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life, everlasting life. Itong pag-ibig na ito na sinasabi sa banal na kasulatan ay inihayag, ipinakita, and it has been manifested to us by Jesus Christ who was died on the cross of Calvary. The cross is a complete manifestation of God's active love for us. And through faith on the sacrifice of Jesus on the cross, we must carry this love that God showed us. Gabong, iti pamati tayo, iti dayjay inaramid ni Kristo, nga iso, iti akinruan nga parangarang, iti panagayat, iti Diyos. Ti Diyos nga iso, iti ayat,
kasapulan mo't garot, nga alaan tayo daytoy nga ayat, ket daytoy iti pagbiyagan tayo, kas maysa nga namati. Did you get that? Una, ang Diyos ay pag-ibig. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo. Nanampalataya tayo sa ginawa ni Kristo. Ibig sabihin, we have this love with us. Nandito sa atin ang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito, na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ay kailangan din nating ipagkaloob sa ating kapwa. Through this faith on the sacrifice of Jesus on the cross, we must carry this love that God showed us by its vertical and horizontal symbol. Maraming nagtatanong, ano nga bang ibig sabihin ng krus? Ang laging sagot ng iba, it signifies the death of Jesus Christ. True, totoo yon. Ang laging sagot ng iba, tagapagpaalala sa sakripisyo ni Kristo. Totoo din yon. Pero sa akin, ang ibig sabihin ng krus ay ito. The vertical part of the cross signifies a relationship to God. Kaya nga vertical pataas. Ang relasyon ng tao sa Diyos. Ang vertical na parte ng cross ay sumisimbolo sa relasyon nating mga tao sa Diyos na nagkaloob ng kanyang anak para sa atin. At ang horizontal part of the cross signifies our relationship to our neighbor. These two are inseparable, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ko kanina. Hindi natin maaaring sabihin minamahal natin ng Diyos without loving our neighbor. And we cannot even claim that we love our neighbor if we do not love God first. Hindi pinaghihiwalay ang dalawang pinakamahalagang utos na ito. Ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa ating kapwa. Loving our neighbor include those we do not like the most, including our enemy. Ang masakit na katotohanan, tayong mga mananampalataya, we are confined with this truth. Ang pag-ibig natin ay handa nating ipagkaloob sa mga tao lamang na umiibig lang din sa atin. Ang pag-ibig ng isang Kristiyano ay pinagkakaloob lamang niya sa mga taong kaibig-ibig sa Kanya. Ang pagmamahal ng isang tao sa kanyang kapwa ay naipagkakaloob lamang niya kapag yung tao na yon ay katanggap-tanggap para sa kanyang pamantayan. Kapag yung tao na yon ay may pagkakaloob sa kanya. Kapag yung tao na yon ay mayroong mga magagandang katangian na kaibig-ibig. Pero napakahirap umibig sa kapwa kung yung taong yon ay hindi naman kaibig-ibig. Dumawat ka lang te kalamansin, imutan na kapay. May sam, kunang ablamang. Kanayon na ka nga kuskusilapan numagna ka di balay da, duwang. Nakahinimo, nakasungsungi, nakakuskus pa, talong. Di ba ganun ang mga Kristiyano kung minsan? We set principles on how to love others. Nag-set tayo ng pamantayan upang mahalin natin ang ating kapwa. Kung wala yung pamantayan na yon, hindi natin sila iniibig. Hindi natin sila gumagawang ibigin kasi wala sila sa ating pamantayan. Ito yung mga pamantayan kung paano ko sila ibigin. Pag inibig niya ako, ibigin ko din siya. Pero kapag hindi siya kaibig-ibig, wag na lang. Anong kaibahan natin sa mga Fariseo? They set principles. Ang iniibig lang nila ay yung kapwa nila Hudyo. Minsan pa nga, marami hindi. Itong mga Fariseo nga na ito, hindi nila iniibig yung kanilang kapwa, pinagdadamutan nila. Sila pa yung dahilan kung bakit natitisod yung marami. Kaya nga sinabi ni Kristo love your neighbor as you love yourself. Meron bang tao na gusto niyang saktan yung kanyang sarili? Meron bang tao na gusto niyang damutan yung kanyang sarili? Meron bang tao na gusto niyang ipahamak ang kanyang sarili?
bilang mga mananampalataya, gustong-gusto nating sinasaktan ang ating kapwa. Ipinapahamak ang ating kapwa. Dinadamutan ang ating kapwa. Kung gusto mong pagdamutan yung sarili mo, pagdamutan mo din yung iba. But as much as hindi mo kayang pagdamutan yung sarili mo, sabi ni Kristo, love your neighbor as you love yourself. Huwag mo din pagdadamutan yung iba kasi hindi mo kayang pagdamutan yung sarili mo. But we set principles. Ito, mamahalin ko to kasi may naibibigay siya sa akin. Mamahalin ko to kasi mabait siya sa akin. Mamahalin ko to kasi lagi niya akong nililibre. Paano kung hindi na siya mabait? Hindi na siya nanlilibre. Wala na siyang naibibigay. Hindi mo na mamamahalin? Tapos sasabihin mo linggo-linggo, I love you, Lord. And I lift my voice to worship you. Hello? Kuna ni Kristo, you hypocrite. You cannot love God without loving your neighbor. These two are intertwined. Hindi dapat pinaghihiwalay yung pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig mo sa iyong kapwa. Kese hodang masama yan, kese hodang walang naibibigay sa iyo yan, kese hodang masungit yan. Well, mahalin mo siya kasi yun ang parte mo, yun ang obligasyon mo bilang isang Kristiyano. Doon ka naturuan. Hindi ba't ang sinusunod natin ay ang Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig. At ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay niya kay Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. And through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo sa krus, we have this love within us. Yung pag-ibig ng Diyos nasa sa atin na nung tayo'y nanampalataya at obligasyon ng bawat isa sa inyo, obligasyon ko na ipagkaloob ang pag-ibig na yan sa aking kapwa nang walang pagtatangi, walang batayan. John Wesley said, at makakatulong sa atin bilang mananampalataya, makakatulong sa atin ang sinabi ni Juan Wesley upang mapaigting natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa at higit sa lahat sa Diyos. In loving our neighbor, there are two rules. Una, do no harm. Pangalawa, do good. Ang pagmamahal daw natin sa ating kapwa may dalawang rule na dapat nating sundin. Huwag mo silang gawan ng masama. Pero kung hindi mo sila ginagawa ng masama, wala ka pang ginagawa doon. Kung hindi mo nga sila ginawa ng masama, pero nakikita mo may pangangailangan siya, meron ka at hindi mo tinulungan, wala ka pang ginagawa. Hindi mo sinaktan, hindi mo pinasama, hindi mo ginawa ng masama yung kapwa mo, pero wala ka namang ginawang mabuti sa kanya, wala ka pa rin ginagawa at wala kang pagkakaiba sa mga Pariseo at Saduseyong yan. But John Wesley said, these two are intertwined also. Paano natin mamahalin ang ating kapwa? By doing no harm. Huwag mong i-chismis. Nakakasama bang chismis? Huwag yung pag-usapan. Huwag mong pahiyain. Huwag mong batuhin. Huwag mong saktan. Doing no harm na eh. Lahat ng mga bagay na nakakasakit at nakakasama sa iyong kapwa, huwag mong gawin. Doing no harm. Pero hindi nagtatapos doon. Ang pagpapatuloy ni John Wesley ganito, by doing good. Nagets nyo? Ang pagmamahal daw sa kapwa, nasusukat sa dalawang batayan. Huwag mong saktan, pangalawa, gawan mo ng mabuti. Kasi kung hindi mo man sinaktan, pero hindi mo naman ginawan ng mabuti, walang kwenta. Wala siyang Let us stick to what we need. Let us stick to what is practical. Wala siyang pang-ulam, wala siyang bigas. Sikaglaplapusanan ka, ngamang-gamot ng ipaay. Hindi mo man sinaktan, pero hindi mo rin tinulungan, walang kwenta. Practical. Hindi mo sinaktan pero nakikita mong wala siyang sapatos,
Butas-butas ang tsinelas niya. Wala siyang pambili. Pero ikaw, nakasalansan yung sapatos mo doon, ang dami, 1 to 10. May Lunes hanggang Biyernes, may Sabado at Linggo pa. Yung iba nga, day 1 pa lang hanggang day 31, kumpletong isusuot. Pero yung kapitbahay niya, paulit-ulit na sando, iisa, piman. Praktikal. Pero ikaw, aglap-lapusanan ka. Gamit mo nga mo magamit. Ayokong ibigay. May sentimental value kasi. Hello, nakakabuhay ba ang sentimental value? Nakakatulong ba ang sentimental value sa iba? Madadala ka ba sa langit ng sentimental value na yan? Eh kung puro sentimental value tayo, sentimental ang biyag mo, ang buhay mo. Doing no harm is not good enough. Loving our neighbor is not just doing no harm. It is also by doing good to them. Because God wants us to do good to everyone. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Pumarito siya, hindi lamang upang iligtas tayo, kundi bigyan tayo ng buhay na sapat. At yung kapwa natin, magiging sapat lang yon kung tumutulong tayo na meron. Kaya nga napukulang ang iba Kasi aglap-lapusanan ti daduma, tapnon maitulong na kadagiti, agkasapulan. That is how to love our neighbor. And in loving God, we have to attain all His ordinances. Itong mabigat. In loving our neighbor, we must not do harm. Pangalawa, do good. But in loving God, we must attain all His ordinances. Kasano nga dayta? Kat nagadot ibilin ni Apo Diyos. Dito pa sa kapulo lang yun at dito yung mararami doon. Umunasan ka ng dayo tikinitikitan. May katwa, ngilingin mo ang araw ng pamamahinga. Anya pa, may katlo, may kapat, may kalima, may kasangapulo. Manuti nararamid tayo ijay. Baka dayjay may salaon ko, di tayo pa'y maaramid. Dagijay siyam kat saan tayo maaramid. Ang dami-dami pang sinabi ni Kristo. How can we attain all the ordinances of God? Dahil muhan tayo nga ma-attain, dagijay yung baga ni Apo Diyos, kasano tayo garon nga maayatip, hada tayo nga tao. Kasano tayo garon nga agbalin nga napundok ni Apo Diyos. And this will lead us to my next point. Secondly ko na ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan. There are 613 laws of the Israelites people. Ang mga Israelita, mayroon silang 613 mga batas na kautusan na kailangan nilang sundin. Except pa doon sa 10 commandments na binigay ng Diyos. At mula sa 10 utos na binigay ng Diyos na yan, gumawa pa sila ng iba't ibang mga utos na nakapaloob din sa 10 utos na yan. Parang sa gobyerno lang din yan. Meron tayong tinatawag na Constitution, Philippine Constitution, 1987, last ratified. Pero from that Philippine Constitution, meron tayong local code, meron tayong civil code, meron tayong labor code, ang daming code. Iba pa yung mga Republic Act na ipinapa ng presidente. Napakarami. Hindi na natin alam kung ano yung susundin natin. Hindi natin alam kung ano ba yung tamang pagpapakahulugan. Kaya nga, yung leader ng Pharisees, isang leader ng mga Hudyo, sabi niya, Lord, ano ba talaga ang pinakamahalagang utos? Mahalin mo ang iyong Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. There are 613 laws. And from these laws comes many rituals. Napakaraming mga kautusan ang sinusunod ng mga Hudyo. At mula sa mga kautosang ito ang nagsilbing pader sa kanila. Kaya hindi nila nakikita yung pangangailangan ng kanilang kapwa outside their communities. Mas binigyang halaga nila ang pagsunod sa kanilang mga kautusan kaysa sa paglilingkod at paglingap sa nakararami.
sa mga nangangailangan, sa mga taong sumisigaw ng hustisya. Considering their situation noon, marami silang pera pero maraming naghihirap sa kanilang paligid kasi they are under the colony of Roman government. Pero anong ginawa nila? Naging bulag-bulagan sila sa mga pangangailangan ng iba. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, mga Fariseo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng inyong mga herbabuena, ng inyong mga pananim, ng inyong mga kita. Kaya pala, kahit pala ibigay natin lahat ng kita natin, ng 10% ng kita natin hindi pa rin tama. Ngunit kinaligtaan naman ninyo, isagawa ang mas mahalagang turo ng kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tingkatin. Orek simsimba ka din Domingo, orek offering ka ribo-ribo, hindi yun ang tinitignan ng Diyos. Di niya tinitignan kung magkano yung tithes mo. Di niya tinitignan kung magkano yung offering mo. Di niya tinitignan kung ilang beses kang nagsisimba sa isang buwan. Hindi niya tinitignan kung anong suot mo. Hindi niya tinitignan kung palipat-lipat ka ng church. Relate ka. Ang tinitignan ng Diyos, ibigay niyo man lahat, ibigay niyo man lahat ng pera niyo. Magdamit ka ba ng kikinang-kinang dyan? Magsapatos ka ng bagong bili? Pero kung wala sa puso ang pagsasamba mo sa Diyos, useless. Ang sabi ng Diyos, kahabag-habag kayo. Ang mga ginagawa ninyo ay mga pakitang tao lamang. Bakit? Hindi nila ginagawa ang tama. Wala sa kanila ang pag-ibig. Ang pag-ibig, mga kapatid, ay siyang katuparan ng kautusan. Totoong walang pagkukulang ang mga tagapagturong ito when it comes to following the law. Ngunit nakaligtaan nila ang pinaka-importante. Wala kasi sa kanila ang pagmamahal sa kapwa. Wala silang pagmamahal sa katarungan. Wala silang pagmamahal sa kahabagan. Kaya sinabi ni Jesus, sa 2 utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Na sinangayunan din ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig niya ay siyang katuparan ng kautusan. Kahit magawa mo lahat ng kautusan ng Biblia, kung wala kang pag-ibig, wala kang katuturan. Kahit makapagsalita ka ng napakaraming wika, makuha mo lahat ng kayamanan sa mundo, ma-attain mo lahat ng good honors with high honors, valedictorian, summa cum laude, magna cum laude, kung wala kang pag-ibig, wala kang katuturan. Kahit na kumpletuhin mo yung 9 mornings sa simbang gabi. Kumpletuhin mo yung Lunes Santo hanggang Easter Sunday. Magsimba ka kahit Miyerkules. Kung wala kang pag-ibig, wala kang katuturan. Bakit? Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. At ang pag-ibig na ito, it is not in adjective form. It is not passive. It is active. Ang pag-ibig is verb. It is an action word. Ibig sabihin, mayroong aksyon na ginagawa kung sinasabi natin tayo'y umiibig. Di ba? I love you, pero wala namang action. Mas maigi pa nga hindi mo nang sabihin mahal mo siya pero pinapakita mo. Mas maigi pa nga na binigyan mo na lang siya ng bigas kaysa sabihin mo, mabuti ang Diyos kapatid, mahal tayo ng Diyos, kumakalamang sikmura. Kaya ako pag nakikipagpanalangin ako sa bahay, I make it sure na may dala-dala akong bangus, may dala-dala akong kahit anuman lang,
may dala-dala akong kahit man lang asin, tayo mga Kristiyano, mahilig tayong magsabi ng, oh, I love you. Mahal ka ng Diyos, kapatid, nanalangin ka sa may sakit. Wala ka naman dalang gamot o prutas man lang. Paano nyo mararamdaman yung pag-ibig? Ang pag-ibig ng Diyos hindi passive, hindi adjective. It is a verb. It defines through action. It is manifested through action. Walang kwentang pagsasabing mahal kita sa pag-ibig ng Diyos kung wala kang ginagawang paraan upang maipakita yung pag-ibig na yan na galing sa Diyos. Mga kapatid, sa pananampalataya madalas, mas binibigyan natin ng importansya ang mga legalities at pagsunod sa mga kautusan sa Biblia. Pero hindi natin isinasabuhay paglabas natin sa loob ng kapilya. Nagsimba tayo, pero paglabas natin, wala tayong ginawang action of love. Walang kwenta. Ano ngayon ang gustong sabihin sa atin ng bagay na ito? We most of the time are separated by cultures. We stand in different perspective, ideas, and customs. Magkakaiba tayo ng paniniwala, ng kustumbre, ng kinalakhang pamilya. Sabi nga ng mga bata kanina, red and yellow, white and blue. May ganun palang kulay ng tao. Red yung mga Amerikano, yellow yung mga Hapon, white yung mga mapuputi. Diba? Red and yellow, white and blue, there are precious... Red and yellow, black and white. Ay, red and yellow, black and white pala. Thank you. Red and yellow, black and white, there are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Diba? Iba-iba man tayo. Ngunit, ang ating mga pagkakaiba ay hindi sana maging pader sa atin upang makalimutan natin ang utos ng pagmamahalan at pagmamalasakitan. Minsan, yung pagkakaiba natin, yun yung nagiging pader sa atin upang umibig sa kapwa. Yes, iba ang iboboto niyan. Ito yung mamahalin. Ibang SK niyan. Iba ang kapitan niyan. Iba ang mayor niyan. X ako dyan. Ha? Iba ang seksyon niyan. Iba ang religion niyan. Huwag kayo dyan. Diba? Nagiging pader. Nakakalimutan natin yung pinaka-importante. Ang common ground ng bawat isa sana ay pag-ibig. Pag-ibig. Na kahit iba-iba tayo pinalaki ng ating mga magulang, iba-iba yung paaralan na ating pinapasukan, iba-iba yung sinusuportahan nating kandidato, iba-iba yung ating mga kustumbre sa buhay, iba-iba yung ating mga kinagisnang paniniwala. Ang common ground natin, kaya tayo nagkakaroon ng pagmamalasakitan, pag-ibig. Pag-ibig, ang siyang pumukaw. Kung ang nadarod. Sa Lunes, mga kapatid, eleksyon na naman. Kada eleksyon, nadadagdagan ang listahan ng inyong mga kaaway. Bato-bato sa langit, tamaan na huwag magalit. Kalimitan, ano? Kalimitan. Meron ba dito ang ganon? Salamat sa Diyos, purihin ng Panginoon, wala. Pero marami akong kakilala. Kada eleksyon, nadadagdagan ang listahan ng kaaway niya. Bakit? Kasi, kapag iba yung sinusuportahan ng kaaway niya, hindi na niya pinapansin. Palagi yung kinukusilapan sa kalsada. Di niya kayang mahalin. Kasi iba yung sinuportahan. Meron nga magkapatid, Len yung isa, Bongbong yung isa, nag-away na sila. Dumating sa, di na sila nagpapansinan, kahit hindi na tayo magkapatid, kung nadamutan. Wrong. Huwag sana nating hayaan ang eleksyon at ang iba't ibang paniniwala natin nang sinusuportahan ang magiging hadlang sa ating pagmamahalan. Huwag sana ito ang bumura sa ating pagiging mabuting tao.
at magkaloob ng galit sa kapwa. Panaigin natin ang pag-ibig na siyang nagsisilbing matibay nating buklo. Sa kabila ng marami nating pagkakaiba at pagkakasalungat, tandaan ninyo, ito sana ang natatangi nating common ground. Ang pag-ibig ng Diyos na naipakita sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang pag-ibig na ito, hindi lamang puro ngawa, kundi puro gawa. Hindi lamang galing sa nguso, kundi galing sa puso. Hindi lamang passive, kundi active. Hindi adjective, kundi action word. Na ipapakita lamang ang pag-ibig sa pamamagitan ng paggawa. At nakakasunod tayo sa mga panukala ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig na yan. What does it mean by loving our God and neighbor then? Ano ngayon ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa? Loving God and neighbor exceeds any untoward feelings that we have. Mas mataas yung pag-ibig kaysa sa mga galit, kaysa sa mga disappointments. Mas mataas sana yung pag-ibig kaysa sa untoward na damdamin natin sa kanila upang hindi tayo makasakit. This love supersedes our anger, jealousy, and other feelings against them. Love is an active rather than passive, and loving our neighbor is as a concrete evidence to that spoken love of God. Ang pagmamahal daw sa kapwa ay ebidensya ng pagmamahal na sinasabi natin sa Diyos. Love is not a description. It is a prescription to be intaken by everyone and live by it as an active fruit of faith. Hindi lamang basta ang love ay description, dinidescribe mo, kundi prescription na ini-intake mo at ginagawa mo. But, in order for us to know that love, first, we have to know Jesus before knowing how to love truly. In verses, yung verse din yan, saan na yun? In verses 41 to 46, Jesus Christ asked the Pharisees, the Sadducees, the lawyers, and the leaders of the law, sino ang Mesyas sa pag-aakala ninyo? Saan siya galing? Ang sagot nila, of course they know, ang Mesyas ay galing sa lipi ni David. Sabi ni Kristo, bakit sinasabi ng sa banal na kasulatan? Ang sabi ni David sa kanyang Panginoon, umupo ka dito sa aking kanan hanggang maubos ko ang iyong mga kaaway. Bakit? Ang mga Fariseo kasi, ang knowledge nila nalilimitahan sa kautusan. Hindi nila alam na yung Mesyas na tinutukoy ng kautusan ay si Kristo, ang Diyos mismo na nagkatawang tao. Kaya bago natin magawang mahalin ng tama ang ating kapwa, kailangan natin munang malaman ang katotohanan tungkol kay Kristo. Kasi ang Kristong ito ang siyang magpapalaya sa atin at magtuturo sa atin kung paano magmamahal ng tapat, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung tapat na pagmamahal na yan, sapat na, higit pa, hindi na kukulang. Yun ang tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Active love is not a passive love. Ang challenge ngayon, na mahirap gawin, pero i-challenge pa rin natin ang ating mga sarili. Are you ready to love the unlovable? Pakitanong sa katabi mo, are you ready to love the unlovable? Nakahanda ka na bang ibigin ng hindi ka ibig-ibig? Tanungin mo nga sa katabi mo. Kasi kung hindi pa, sisimulan natin ngayon. Ngayon, ang tamang panahon upang simulan na mahalin ang mga hindi ka ibig-ibig kasi yun ang kagustuhan ni Kristo.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, this is the message. Amen.